Lipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks sa Metro Manila. Ito ang DCXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Susunod na ang palatuntunan Balitang Land Bank. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Sa loob ng 6 na dekada, patuloy na naghahatid ang Land Bank ng mga produkto at serbisyong ikauunlad ng bayan at bawat Pilipino. Handa na ba kayong umasenso? Samahan niyo kami at tumutok na sa Balitang Land Bank. Lingkod sa bayan, Land Bank, para sa kinabukasan, Land Bank, serving the nation, Land Bank. Magandang umaga mga kasama, oras na naman po para sa Balitang Land Bank. Ako si Radyo Manzander Kayabyab at sa gitna nga po ng banta ng African Swine Fever, yung ASF, na pinag-uusapan natin dito, maraming buwan na ang nakalilipas sa RMN Manila. Ang banta po nito ay talaga namang nakaka-alarma. Kaya naman po ang Land Bank of the Philippines at ang Department of Agriculture ay mayroong pagtutulungan para suportahan at palakasin nga po ang ating local hog industry. Ang tawag po ng Land Bank dito, yung kanilang lending program, ay ang Special Window and Interim Support to Nurture Hog Enterprises o Swine Lending Program. Tutok lamang po ngayon sa ating talakayan para po malaman po ninyo kung paano makakahiram sa Land Bank para po sa inyong mga pig farms, kagaya po ng inyong pagbili ng mga kagamitan, pagpapatayuho ng mga pasilidad, mga kulungan para po sa inyong mga alagang baboy. At kaugnay po ng ating paksa ay makakapanayam natin si Ginoong John Kevin T. David. Siya po ang Account Officer ng Land Bank Bulacan Lending Center para po pag-usapan ang Swine Lending Program. Good morning po sa inyo, Sir John Kevin David. Magandang umaga, Sir Zander, at sa ating mga kababayang nakatutok ngayon sa ating programa. Narito pong muli ang Land Bank upang maghatid ng kaalamang tiyak na makakatulong sa kabuhayan ng ating mga hog farmers. Ayan, Sir John Kevin, ngayon po ay patuloy pong naapektuhan yung ating mga lokal na magbababoy ng ASF outbreak sa ating bansa. Ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng Land Bank para po maibsan ang epekto nito sa kanilang kabuhayan, sir? Yes, Sir Zander, talaga namang malaking pagsubok ang kinakaharap ngayon ng ating mga local hog industry dahil sa ASF outbreak at naapektuhan nito ang buong pork value chain mula produksyon hanggang merkado. Kaya naman walang patid ang suportang hatid ng Land Bank sa ating hog industry upang pataasin ang produksyon ng baboy at mapunan ang kakulangan ng pork supply sa bansa. Katuwang ang DA o ang ating Department of Agriculture, ang Land Bank po ay naglunsad ng isang programang pautang para sa commercial hog raisers o ang ating mga kababayang nagpapatakbo ng commercial piggeries o babuyan. Ito po ang tinatawag nating Swine Lending Program. Ayan, nabanggit po ninyo yung parang partnership po with DA. Paano po nakikipagtulungan ang Land Bank sa Department of Agriculture? Well, ang Swine Lending Program po ay ipinapatupad kasabay ng Hog Industry Repopulation Plan ng DA sa bansa para mas mabilis tayong makatugon sa mga pangangailangan ng ating hog industry ngayon. Ang kagandahan po nitong Swine Lending Program, kami po ay nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement o kasunduan sa DA kung saan habang nagbibigay ng tulong pinansyal ang Land Bank, kakibat naman po nito ang technical training mula sa DA. Sa gayong paraan, hindi masasayang ang inutang na puhunan sa bangko dahil nakakatanggap sila ng training mula mismo sa technicians at experts tungkol sa pagpapatakbo ng piggery tulad ng tamang pag-breed ng alagang baboy
at biosecurity management. Opo, nabanggit po ninyo yung pagtutulungan, pero baka lang meron kayong datos kung ilan na po yung mga benepisyaryo nitong ating swine lending program. Well, as of July 31, 2023, Sir Xander, ikinagagalak kong ibalita na umabot na sa 8.15 billion pesos ang approved loans ng Land Bank sa ilalim ng swine lending program na nakatulong na sa 37 borrowers. Wow! So malaki-laking pondo na rin po yung nailabas at marami-rami na rin po yung ating natulungan. Pero baka ho yung mga interesado hong malaman, paano po ba makakahiram? Ano po yung mga, o sino-sino po yung mga qualified sa ating swine lending program? Pwedeng humiram sa swine lending program ang commercial hog raisers nationwide na classified at registered bilang mga kooperatiba or farmers association. Pwede rin ang mga small and medium enterprises o SMEs at large corporations o enterprises. Dapat classified bilang commercial farm ang negosyo na may 51 sow level and above o 501 fatteners and above. Ang area of operation ay dapat din na-classified ng local government unit o LGU bilang at least biosecurity level 1 at nasa green, yellow o pink zones sa ESF zoning map as certified naman ng ating DA Bureau of Animal Industry o BAI. Pwede rin humiram ang startup businesses sa ilalim ng Land Bank Swine Lending Program basta mayroong contract loan agreement kasama ang isang integrator na kung maaari ay kasing tagal ng term ng loan. Ang magpapatakbo ng negosyo ay dapat din na may training o experience sa commercial hog operations. Para naman po sa mga existing non-hog enterprises, kailangan po na profitable o kumikita ang operations 3 taon bago ang ASF outbreak noong July 2019. At dapat po na nakasad ito sa kanilang audited financial statements na sinumite sa Bureau of Internal Revenue o BIR. So Sir John, nabanggit po ninyo kanina na pwede pong gamitin yung loan, pambili ng feeds, pagpapatayo po ng mga pasilidad. Ano pa ho yung mga proyektong pwedeng paggamitan noong loan po nila? Well, ang loan po sa ilalim ng swine lending program ay pwedeng gamitin bilang working capital para sa PCIC premium at iba pa. Pwede rin po ang permanent working capital, pati swine production, kabilang ang acquisition o importation of semen o pag-breed ng mga alagang hayop. Kasama rin po ang building construction, improvement, retrofitting, alinsunod sa biosecurity protocol ng DA, industry o integrators. Maaari rin po ang feed milling at iba pang kaakibat na business operations o kaya naman para sa acquisition ng fixed asset. Sir, pwede po malaman kung hanggang magkano po yung pwedeng hiramin at kung hanggang saan po, hanggang kailan po maaaring bayaran yung loan? Pwede pong humiram ng hanggang 80% ng project cost o financing requirements at ang matitirang 20% naman po ay magiging equity ng ating borrower. Ang term ng loan po o panahon kung saan nakatakdang mabayaran ang loan ay depende sa purpose ng loan, tulad ng working capital na short-term loan lamang at maaaring bayaran hanggang 1 taon. Kung ito naman po ay term loan tulad ng permanent working capital, hanggang 5 years po ito pwedeng bayaran. Para naman sa building construction o acquisition ng iba pang fixed assets, ibabase po natin ang tenor o term ng loan sa projected cash flow ng negosyo. Maaari din pong mabigyan ng grace period sa principal at interest ang borrower depende sa cash flow po ng negosyo. Ayan, yung mga nakikinig po sa atin ngayon, baka maraming hong interesado na magbababoy na umutang po sa swine lending program ng Land Bank. Ano po sir yung mga requirements po na kailangan nilang isumite? Ang ilan sa mga basic requirements po na kailangan i-submit para sa loan application ay ang mga sumusunod. 1, certification mula sa BAI o Bureau of Animal Industry na ang project area ay hindi nasakop ng ASF quarantine. Number 2, certification po mula sa DA Regional Field Office Technical Working Group on Swine Recovery, Rehabilitation and Repopulation kung saan nakasaad na ang borrower ay nakapag-comply na sa lahat ng requirements at pwedeng mag-restock at full capacity. Pangatlo po ay LGU certification na at least level 1 biosecurity ang classification ng hog farm. Pang-apat po ay project proposal o business plan. Panglima,
contract growing o bidding agreement with integrator kung kinakailangan. At panghuli po ay certification o kahit anong kaparehong dokumento mula sa trainers tulad ng DA Agricultural Training Institute, integrators, feed companies at iba pa na ang borrower ay sumailalim sa training on swine breeding and rearing para sa mga startup o biosecurity management naman po para sa lahat ng borrowers. Para sa iba pang requirements, kayo po ay malugod na gagabayan ng ating land bank personnel sa ating lending centers o branches. Ayan, para po doon sa mga interesado, sir, please invite po our listeners and viewers. Pwede po natin silang anyayahan kung saan po pwedeng mag-apply ng swine lending program ng Land Bank. Yes, Sir Xander, nais po makatulong ng Land Bank sa ating mga hog farmers sa pamamagitan ng swine lending program. Handa po ang Land Bank na tumulong sa inyong financial requirements upang harapin ang hamon na dala ng African swine fever o ASF outbreak sa inyong kabuhayan. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa swine lending program, maaari po kayong tumawag o pumunta sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center o branch sa inyong lugar o kaya po ay tumawag sa amin sa Land Bank Bulacan Lending Center sa numerong 044-796-1301 o 662-4126. Lagi pong bukas ang mga tanggapan ng Land Bank para magserbisyo sa inyo. Tuli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama po natin si Ginoong John Kevin T. David. Siya po ang account officer ng Bulacan Lending Center ng Land Bank. Kaya naman po sa mga interesado doon sa kanilang swine lending program, pwede po kayong magtungo sa Land Bank Bulacan Lending Center o kaya po sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center po sa inyong mga lugar. Pwede rin po kayong tumawag sa Land Bank Customer Service Hotline sa number na 02-8405-7000 o sa PLDT Domestic Toll-Free 1-800-10-405-7000. Pwede din po kayong pumunta sa Land Bank website na landbank.com o i-like po at i-follow ang official social media channels na at Land Bank Official sa Facebook, YouTube at Instagram, at LBP_official sa X na dati pong Twitter, at yun pong at Land Bank naman sa Viber para po maging updated kayo sa balitang Land Bank. Muli po ako po si Radyoman Kuya Xander Kayabyab hanggang sa susunod na episode ng Balitang Land Bank. Madami na naman tayong napulot na kaalamang pangpinansyal at pangkabuhayan mula sa Land Bank of the Philippines. Sama-sama muli tayong umasenso dito lamang sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank, celebrating 60 years of serving the nation.